Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat. Kung ikaw nga ba mga ka-horror ay isa sa mga taong nagnanais magtanga ng mga mutya, ay paano ka nga ba pumipili ng mga mutya na gusto mong alagaan? Bukod kasi roon sa sinasabi ng mga antingero na mga bisa ng kanilang mga gamit na pinalilimusan gaya ng pangontra at mga pampaswerte, ay isa rin sa tinitingnan ng mga nanlilimos ay kung ano ba yung kayang gawin ng mga mutyang ito ng aktwal sa kanilang pisikal na anyo. Isa nga sa halimbawa nito ay yung bato-omo na tinetesting ito sa pamamagitan ng pagmartilyo para malaman kung gaano ito katigas. Meron din nagpapakita dyan ng mga bato-balani o mga kidlat na dumidikit naman sa magnet. Meron din akong napanood na kung saan yung bato ay tinesting at ito raw ay lumulutang sa tubig. Nandyan din yung pinakita ko nitong kamakailan lang na yung batong kidlat naman ay mabilis na nag-a-absorb o mabilis na natutuyo yung tubig kapag ipinahid dito sa bato na ito. Ilan lang yan sa mga sample ng mga aktwal na testingan na kung saan ito ay tumutulong para makapagdesisyon ang isang nanlilimos kung ano nga bang mutya ang gusto nitong tanganan. Sabi nga sa kasabihan ay to see is to believe. Pakitaan mo muna ako bago ako maniwala. Paano kaya mga ka-horror kung maipakita ko sa inyo ngayon na dalawang video na kung saan yung dalawang pambihirang bato ay may kakayanan na kakaiba. Ang mga batong ito ay may kakayanang magpaapoy ng sarili at yung isa naman ay kaya nitong gumalaw mag-isa. At yan mga ka-horror ang pagkukumparahin natin ngayon. Kung alin ba sa dalawang bato na ito ang mas kapani-paniwala. So ano pa nga ba hinihintay natin mga ka-horror? Tara at sabay-sabay nating panoorin ang mga videong ito. Bali yung unang video mga ka-horror ay nanggaling sa isang stone collector na taga-Antique. At dito nga ay pinapakita niya na yung bato na kanyang koleksyon ay kayang mag-apoy mag-isa. So nakikita naman natin mga ka-horror sa video na talagang nag-aaboy ito. Yan yung bato mga ka-horror. So ito nilalagay niya to sa isang lalagyanan mga ka-horror na may tubig kasi nga delikado to yung ganitong klase ng bato. Anytime pagka nagkamali ka ng lagay rito ay pwedeng maglika ng sunog. So dito ipapakita niya mga ka-horror mga ka-horror talagang umuusok yan umuusok siya mga ka-horror, tas biglang nababago yung kulay. Yan siguro kaya niya binitawan dahil umiinit na to. Yan papakita nga dyan na talagang mag-aapoy yung bato na to. Yan panoorin lang natin mga ka-horror. So umuusok ayan lalagyan niya ng ipapatong niya rin sa papel para talagang pakita na susunog. Ayan biglang nag-apoy mga ka-horror. So hindi yan ginamitan ng kahit anong gamit na pampaliyab gaya ng pospro o kaya lighter, pero talagang kusang nag-apoy yung bato ginamitan pa ng fire extinguisher. So nakakabilib din tong bato na to ano kayang klaseng bato to mga ka-horror? Umuusok siya talaga tapos yan nga biglang nag-aapoy. So talagang kakaiba tong bato na to nakakabilib. Bali yung pangalawang video naman ay nanggaling sa isang antingero. At ito ay naka-upload sa YouTube channel ni Kaang Tingero TV. Dito nga ay magpapakita si Kuya ng isang kakaibang bato na kung saan ito raw ay gumagalaw mag-isa. So yan makikita nyo mga ka-horror na meron siyang hawak na isang maliit na bato dyan na kulay itim at ipapatong niya yun sa lamesa. At yan nga nakita nyo naman gumagalaw siya Ayan talagang tuloy-tuloy lang siya sa paggalaw niya So anong klaseng bato kaya to mga ka-horror? Ayan pinupukpok pa ni Kuya. Tinesting pa ron sa may baso. At talagang ito ay isang klase ng bato
Pero kapag ka siya ay binitawan niya, ay talagang gumagalaw siya. Para siyang nagbabibrate. Ayan oh. Tara mga ka-horror at panoorin ulit natin ang video at pakinggan natin ang ginawang paliwanag ni tatay patungkol sa kanyang bato na gumagalaw. Meron lang ako ipakikita sa inyo isang uri ng kalikasan na bato. Ito ay pag inilagay sa isang nababaw ng lamesang ito ay kusang lumalakad, umiikot. Ito ay kalikasan, galing sa katasasan, kalikasan. Lalagay ko para masapulan natin ayan. Wala yung tingera. Ayun na ang gala mo gano'n dyan. Kung ano sa palagay nyo. Bato siya eh, bato. Bato matigas. Matigas siya. Tapos kinagat naman ito eh. Kahit ano natin siya, matigas na bagay. Sa tulog lang, makikita niyo bato. Kahit ilagay natin sa ano, siya ay lumalakad pa rin. Pag nakalagay siya. Kaya siya Kasi ngayon ito ay isang uri, ang nagmamay-ari nito ay sa kalikasan. Pwede niyo itong magamit sa inyong katawan. Kung kayo ay merong nabagoy ang lakad nyo, lilikso kayo ito. Ito ay pwede niyo magamit sa bala, sa patali. Nagiging alis to inyong katawan. Kakaramdam kayo ng bagay na kakaiba sa inyong katawan. Pag ito ay hindi kong ganyan, hindi na siya mag-vibrate. Pag ibinuha ko to, gagalaw siya, meron siyang vibrate, ayan o. Nag-vibrate siya. Bato siya nabuhay, nabuhay, nalalakad. Ayan, nakikita niyo naman. Alam mo magaling yun, susubo mo sa katawan mo ito. Dikit mo sa katawan mo, magbibigay sa ito ng babala. Itong batong ito ay pag nakadikit sa katawan, pag ito ay nag-vibrate, nagbibigay siya ng babala na may panganib kayo susungin. Ito. Kung kayo ay detersyonan ninyong kaway, gagalaw ito, magiging alerto kayo sa bawat sandali na may panganib kayo. Sa aksidente man, padali mo bala, magbibigay ito ng tawag ito, babala sa inyong katawan. At saka kakaiba ito pag nasa inyong katawan, maliksi ang inyong katawan, lumiliksi. May ibang kapag. So yun mga ka-horror, ano? Napakarami palang benefits ang kayang ibigay ng batong gumagalaw na ito. Ito raw ay nakapagbibigay ng pangkalahatang proteksyon at nagbibigay ng swerte rin sa mga nagtatangan nito. At isa pa, kapag raw itong batong ito ay tangan mo at bigla itong gumalaw o nag-vibrate, ay ibig sabihin daw ay merong panganib na paparating. So ayos din tong gamit ni tatay, no? Nakakabilib. Ano sa palagay niyo mga ka-horror? Alin kaya sa dalawang batong ito ang talagang legit at tunay talaga ang bisa? Kayo na po ang bahalang humusga. Hanggang dito na lang mga ka-horror, at samahan nyo akong muli sa mga susunod ko pang mga video patungkol sa agimat. Maraming salamat po.